Good afternoon, guys. So, nag-set up na naman tayo ng Word of God to mag-share ako ng salita ng Lord. So, magandang gabi sa inyo, mga kapatid, mga tropa, mga kabataan, mga bulinggit. So, I have sharing the Word of God. So, kung tayo dumadanas ng mga mental health issues, tayo dumadaan sa anxiety, stress, depression, so huwag naman umabot doon sa pinaka-grabe. Huwag naman. So, we pray na ipaunawa sa inyo ni Lord itong salita na ito. Dahil bawat salita ng Panginoon ay napaka-importante na dapat nating paniwalaan kaysa sinasabi ng mga tao sa atin. Dapat dito na tayo nagbe-base sa salita niya and meditate on it day and night, di ba? Sabi ni Lord yun. Sabi sa salita ni Lord yun. So, ito ang unang chapter at verse na aking i-share. So, sabi dito sa Matthew 6:31 to 34. 31. So, wag kayo mag-worry na baka kapusin kayo sa pagkain, inumin, o damit. Mga Gentiles ang nag-worry sa mga ganong bagay. Alam na ng inyong tatay na kailangan nyo ang lahat ng ito. Verse 33. Pero higit sa lahat, unahin nyo ang kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kalooban niya. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. 34. Kaya huwag kayong mag-worry kung anong mangyayari. Bukas, may sariling problema na ang bukas. Sapat na ang problema nyo sa bawat araw. So, ipaliwanag ko lang or i-ano ko lang itong binasa ko or devotion ko. So, ano pa kaya na umaga pa to pero ngayon ko ulit binalikan. So, sabi ni Lord, huwag daw tayo mag-worry sa mga bagay tulad ng baka kapusin tayo sa pagkain, inumin, or damit. So, mga genders lang daw yan ang nag-worry sa mga ganitong bagay. Sabi nga, di ba, alam na ng ating Ama o ang ating Panginoon sa langit ang kailangan natin ang lahat ng ito. So, lahat ng pagkain, inumin, o damit, alam na ng Panginoon yan kung ano ang kailangan natin. So, sabi sa 33, pero higit daw sa lahat, unahin daw natin ang kaharian ng Diyos. Purihin natin siya, paglingkuran natin siya, pasalamatan natin siya, at ang pagsunod sa kalooban niya. So, yung pagsunod sa kalooban niya, kung ano sinasabi ng salita niya, dapat sinusunod natin yon. Kung anong kalooban niya, kung anong gusto niya sa ating buhay, para sa ibang tao, at lalo't para sa Kanya. So ano naman hindi naman sa Kanya totally. Para sa lahat sa atin Napakabuti ng Panginoon At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. So, kung pag-unahin doon natin ang kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa Kanyang kalooban, ibibigay ni Lord sa atin lahat yung mga pangailangan natin. Ano ba yon? Pagkain, inumin, o damit na ating susuotin, o baka higit pa doon. Kaya niyang ibigay sa atin, di ba? Tapos sa 34, kaya huwag kayong mag-worry. Huwag tayo mag-alala kung ano ang mangyayari bukas. Kaya kung ano yung plano natin tomorrow, kung ano yung magandang plano natin na gagawin bukas, huwag natin masyadong problemahin yun. Huwag natin yun masyadong isipin na baka hindi tayo magtagumpay, na baka hindi tayo manalo, baka hindi gumana, hindi mag-work yung pinaplano natin. Huwag natin isipin niya, huwag tayo mag-alala. Sabi ni Lord, may sariling problema. Ang bukas, may sariling problema
ang bukas. Diba sabi niya, sapat na ang problema niyo sa bawat araw. So, sapat na ang problema natin sa bawat araw ng pagkising natin. Diba? Hindi nyo ba na-imagine na gabi na naman? Tapos, papahinga na naman tayo dahil natapos na natin yung problema natin, natapos natin yung pagsubok sa buong araw dahil sa way ni Lord para malagpasan natin yun, di ba? Tapos gigising naman tayo bukas. May another laban na naman. Tapos darating na naman yung gabi. Nagtagumpay na naman tayo, di ba? Hindi ba natin na-imagine yun, di ba? Sapat na ang problema natin sa bawat araw. So, dapat wag tayo mag-worry kung ano mangyayari bukas. Si Lord nakakalam nun. So, dito naman tayo sa next title and chapter and verse. Philippians 4:6-7. Sabi dito, huwag kayong mag-alala tungkol sa kahit ano. Instead, ipag-pray nyo lahat ng kailangan nyo at magpasalamat kayo every time na humihingi kayo sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya maabot ng isip ng tao. Yan ang mag-iingat sa mga iniisip at nararamdaman nyo kasi nakikipag-isa kayo kay Christ Jesus. So sabi ni Lord, di ba, dito nasabi rin sa verse na ito na huwag tayong mag-alala tungkol sa kahit ano. Ano pong kahit ano? Kahit anong bagay, di ba? Dapat instead na ipag-pray natin ang lahat ng pangailangan natin. Ano bang pangailangan natin? Di ba? Ito na naman. Pagkain ba yan o inumin? O susuotin natin bukas o sa susunod? O pambayad sa kuryente, sa mga bills? O ano pa? Diba? Ipag-pray natin yun. Ipag-pray daw natin yun sa Panginoon, sa source natin. Nagbibigay pagpapala sa bawat isa, di ba? At magpasalamat. Sabi mo, magpasalamat tayo every time na humihingi tayo sa Diyos. Pag hiningi mo kay Lord, no? And pray, Lord, na bigyan mo ko ng lugar ng makakain. Bigyan mo ko lugar ng pambayad sa tubig, sa kuryente, Lord. Pasalamat mo na agad yun sa Panginoon dahil every time na humingi ka sa Panginoon, ibibigay ni Lord yun. At yung kapayapaan ng Diyos na hindi kayang mabot ng isip natin. Diba? Iba yung kapayapaan na sa isip natin na kayang ibigay ng higit, na kayang ibigay ng Diyos sa atin. Yan ang mag-iingat sa mga iniisip at nararamdaman natin. Kasi nakikipag-isa ka or nakikipag-isa tayo kay Jesus Christ. So, pag ikaw nakipag-isa kay Jesus Christ, tayo, yan ang mag-iingat sa iniisip natin at nararamdaman. Diba? Yung kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Diba? Tapos, Matthew 11:28. Kung ikaw ay napapahagid na, kung ikaw ay stress na, nahihirapan na, o nabibigatan sa mga pasanin ng iyong dinadala, sabi dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at mabibigat na pasanin. Dahil bibigyan tayo ng Panginoon ng kapahingahan. Kaya lumapit tayo sa Kanya, tayong lahat na napapagod at may mabibigat na pasanin or problema na dinadala. So, ikaw may iniisip o na-stress, may mga problema, may kinakaharap, may mga pagsubok na hindi matapos-tapos. So, lumapit lang daw tayo sa Panginoon at bibigyan tayo ng kapahingahan. Alam mo yung kapahingahan na yun, kapahingahan sa isip, sa physical, sa emotion, at financially. Siya ang magpo-provide ng lahat ng kailangan natin. So, tayo nag-pray. I-pray natin yung ano man nasa puso natin or ano ang nararapat sa kalooban ng Panginoon. Ito sa ating natutunan. So, let's pray. Lord God, Panginoon God, maraming salamat po, Panginoon God. These words, Panginoon God, na aming napakinggan, na aming nabasa. Lord God, Panginoon, Lord, humihingi kami, Panginoon God, ng gabay sa inyo. Lord God, sa aming mga pangangailangan. I-provide niyo po, Lord God, yung aming
ang aming needs, Panginoon God, and goods, Panginoon God. Lord, sa pagkain man ito, kung ano man inumin namin, kung ano man ang susuotin namin, Panginoon God. Lord, kayo po ang bahala sa mangyari bukas, Panginoon God. Lord God, kami humihingi, Lord God, Panginoon sa inyo, ng Lord God, na ipoprovide namin tomorrow, Lord God, at kami nagtitiwala sa inyo, Panginoon God. Lord, bigyan niyo po ng kapayapaan ng aming isip, ng aming puso, at kami ay nakikipag-isa sa inyo, Panginoon God. Lord, turuan niyo po kami at tulungan, Panginoon God, na unahin namin ang inyong kaharian at sundin ang iyong kalooban, Panginoon God. Lord God, Panginoon, lumalapit kami sa inyo, Panginoon God. Dahil sa lahat kami ay napapahagod, Panginoon God, at lahat kami ay may dinadalang mga pasanin, Panginoon God. Lord God, yung sinasabi niyo po, Lord, na kapahingahan, Lord God, ay aming maranasan, Panginoon God. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw ang dakilang Diyos, Panginoon God, na ang source ng bawat isa sa amin, Panginoon God. Lord, thank you sa bawat araw, Panginoon God, na nalalagpasan namin, Panginoon. Thank you, Lord. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sana nakatulong sa itong word ni Lord sa iyo. Kaya huwag ka na mag-worry kung ano mangyari bukas. Dahil sapat na ang problema natin ngayon. Dahil ang bukas ay may sariling problema. So, guys, maraming salamat dahil napakinggan mo to. Shalom. God loves you.